Tuloy na ang pagtataas ng pamasahe sa MRT at LRT ayon sa Department of Transportation and Communications. Posible namang bumaba ang pamasahe sa mga provincial bus galing Cavite at Batangas. Hinihintay na lang kung aaprubahan ng LTFRB ang petisyong inihain ng MMDA. Makibalita tayo kay Joy Segui. Dagdag pahirap daw sa mga commuter mula Southern Luzon ang nakatakdang pagbabawal sa EDSA ng mga bus mula Cavite at Batangas simula sa Martes. Mapipilitan daw kasi silang sumakay pa ng ibang sasakyan kung ang pupuntahan nila ay nasa kahabaan ng EDSA. Kaya para mabawasan ang pasakit sa mga pasahero, mismong si MMDA Chairman Francis Tolentino ang nagpetisyon sa LTFRB na bawasan ang pamasahe ng mga Southern Luzon bus. Iigli naman daw kasi ang ruta ng biyahe, kaya patas lang daw ang 8% kaltas sa pamasahe. Halimbawa, ang 35 pesos sa pamasahe mula Dasmariñas, Cavite papuntang Baclaran, posibleng mabawasan ng 2 pesos at 80 centavos. At least, pan-tricycle man lang ay mabawi-bawi doon sa pamasahe namin. Kung i-multiply mo yan sa number of days na pumapasok kami, malaking tulong para sa amin. Ang mga commuter naman ng MRT at LRT dapat nang umasa ng taas pasahe. Wala na raw itong atrasan ayon sa Department of Transportation and Communications. Itatakda na lang daw ang petsa ng pagpapatupad nito. Natansya namin over a two-year period, either an average, on the average, an average passenger on an average trip, parang between 7 pesos to 10 pesos ang increase over a two-year period. Parang ang daya. Siyempre, taas-taas na nga tapos estudyante lang naman kami. Ang Trade Union Congress of the Philippines di naman daw tutol sa pagtaas ng pasahe sa tren. Pero hindi raw dapat lalampas ng 25 pesos ang fare increase. Bukod sa pamasahe, pagkain ang pinaglalaanan natin ng pera. At tuwing almusal, kasalo na natin ang pandesal o sa iba, ang Pinoy Tasty. Tiniyak ng palasyo na hindi tataas ang presyo ng mga produktong ito. Base sa napagkasunduan ng Department of Trade and Industry, mga flour miller at panadero, ito ay sa kabila ng paggamit na ngayon ng lokal na harina ng mga panadero. Mas mahal ang local flour kumpara sa Turkish flour na dating ginagamit. Itinigil ng mga importer ang pag-angkat ng Turkish flour dahil sa petisyon ng mga flour miller na taasan ang taripa nito. Nakikipag-ugnayan ngayon ng DTI sa mga asosasyon ng miller at baker para sa paggawa ng bagong klase ng tinatawag na harinang Pinoy na mas murang alternatibo raw sa imported na harina. Joy Segui, Nagbabalita, Pilipinas.